The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. At that time, so many people were crowding together that they were trampling one another underfoot. Jesus began to speak first to his disciples, and he said, "Beware of the leaven that is hypocrisy of the Pharisees. There is nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. Therefore, whatever you have said in the darkness will be heard in the light, and what you have whispered behind closed doors will be proclaimed on the housetops. I tell you, my friends, do not be afraid of those who kill the body, but after that can do no more. I shall show you whom to fear. Be afraid of the one who after killing has the power to cast into Gehenna. Yes, I tell you, be afraid of that one. Are not 5 sparrows sold for 2 small coins? Yet not one of them has escaped the notice of God. Even the hairs of your head have all been counted. Do not be afraid. You are worth more than many sparrows." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa mga nakakaintindi ng salitang Bisaya o Cebuano, merong kasabihan sa Bisaya na walay aso nga makumkum. O ibig sabihin sa Tagalog, hindi maari na ang usok ay ikulong natin sa ating kamao. No, we cannot hide the smoke within our fist. Sapagkat lalabas ang usok sa pagitan ng ating mga daliri. Kaya kahit gaano man kalakas ang ating pagkapit o pagbumiglas para itago o ang usok na nandun sa ating mga palad, ay may paraan ito para lumabas. At ganito din ang nais ipahiwatig sa atin ng Panginoon sa Ebanghelyong binasa natin ngayon. Nothing concealed that will not be revealed, nor secret that will not be known. So, lulusot, kahit gaano pa natin ito kaingat o na itago, ay may paraan pa rin. Anong ibig sabihin nito? Hindi ito nagpapatungkol sa mga sikreto natin na ayaw natin ipaalam sa iba. Sapagkat may mga sikreto naman talaga sa buhay natin na hanggang sa libingan ay nadadala natin. Ang nais tukuyin ng ating Panginoon ay walang makakaligtas o walang makakalusot sa kanyang paningin. Everything is revealed in the eyes of God. No matter how we keep it, no matter how we make it a secret of our life, but there's nothing hidden in the eyes of the Lord. So, alam natin yon. Kaya nga pag nagdadasal tayo, hindi na tayo nagkukunwari. Hindi na natin sinasabi sa Diyos kung ano tayo, kung sino tayo. Sapagkat bago pa tayo magdasal o bago pa tayo lumuhod, ay alam na ng Diyos kung sino tayo, kung ano ang mga kailangan natin. Minsan nga hindi na natin kailangan ibuka ang ating mga bibig. Minsan ay kailangan na natin manahimik sa harapan ng Diyos sapagkat alam natin at nagtitiwala tayo na ibibigay niya kung ano ang ating mga pangangailangan sapagkat alam ng Diyos, God knows best, especially when it comes to our needs. That is why we don't demand it from God. We don't tell God what to do, or we don't tell God what to give us, because God knows what is best to do for us and to give to us. So anong ibig sabihin nito? Hindi naman nanghihimasok ang Panginoon sa buhay natin. Ang ibig sabihin lang nito, kung gaano natin kakilala ang isang tao o ang karelasyon natin, ay ganoon din katatag ang relasyon natin. Kaya nga, sa ating pakikipagrelasyon sa buhay na ito sa ibang tao, meron tayong tinatawag na getting to know each other, period. Kailangan mo munang kilalaning mabuti, yung taong pakikisamahan mo, yung taong lalong-lalo na pakikisamahan mo habang buhay. Kaya nga, you have to really know each other very well. Because at the end, if you do not know the person you are going to be with,
especially for the rest of your life. No, you might not be sleeping with a friend, but you might be sleeping with an enemy. And sometimes we fail in this aspect. But in our relationship with the Lord, no, alam ng Diyos, kilalang kilala tayo ng Diyos. Kaya nga kung gaano tayo kakilala ng Diyos, ay ganun din kalalim, no, ang ugnayan o ang relasyon na gusto niyang itaguyod at itatag sa atin. At kahit na gaano tayo kakilala ng Diyos o kalalim ang pagkakilala ng Diyos sa atin, ay binibigyan niya pa rin tayo ng puwang o espasyo, no, para ipamalas natin ang ating kalayaan. Ang ibig sabihin lamang na walang makakalusot sa mata ng Diyos ay sapagkat tayo ay kinakalinga ng Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos, that even the little details, no, of our very lives, He knows by heart. No? Kaya nga sabi ng Panginoon, even the hair in your heads, no, God knows by heart. No? So ganun kadetalye kung gaano tayo kakilala ng Diyos. Kaya nga sa mga maliliit na bagay, sa maliliit na problema natin, hanggang sa pinakamalaking problema natin, alam ng Diyos. Kaya nga, ang panawagan ng ating Panginoon, no, sa Ebanghelyong binasa natin at inyong napakinggan, ay 2 beses niya inulit, huwag kayong matakot. Huwag kayong matakot sa Panginoon, sapagkat ang Panginoon ay hindi magpaparusa sa atin. Ang tanging hangad ng Panginoon ay mapabuti tayo. Ang tanging hangad ng Panginoon ay makilala natin siya. He is not a punishing God, but He is a very loving and forgiving God. So do not be afraid, but be afraid of something else. And what was that? Be afraid of the yeast of the Pharisees, no, sabi niya, or the leaven of the Pharisees. Ano ibig sabihin ng Panginoon? The hypocrisy of the Pharisees. Yun ang inyong iingatan at yun ang inyong iiwasan, no, ang magkunwari at pakitang tao. Sapagkat kahit nagaano tayo magkunwari at magpakitang tao man tayo, no, ay hindi makakalusot sa mata ng Diyos. Sapagkat kung ano man, no, whatever we cover, no, of what we really are or who we really are, no, God knows even the deepest recesses, no, of our being, ika nga. No? So, ang tanging paanyaya at paalala sa atin ng Panginoon ay magtiwala. Magtiwala sa Kanya. No? At ito, panawagan sa atin, no, kay Sister Faustina, no, nung nagpakita sa kanya ang Panginoon, no, ang kanyang katagaroon, no, Jesus, we trust in you. No? So yun ang tanging hinihiling sa atin ng Panginoon. Magtiwala tayo sa Kanya sapagkat hindi niya tayo pababayaan at hindi niya tayo ipapahamak sapagkat ang tanging hangad ng Diyos sa atin ay mapabuti tayong lahat sapagkat mahal na mahal tayo ng Diyos. You are worth, sabi nga ng Panginoon sa Ebanghelyo, more than the sparrows. No? Kung nakikita ninyo ang mga ibon o mga maya, sila ay lumilipad araw-araw mula sa kanilang pugad sa umaga at pagdating nila sa hapon, busog sila. No? Sila ay hindi pinababayaan ng Diyos. Subalit sa kanilang pamumuhay sa araw-araw, sila ay lumilipad, hinahanap nila ang kanilang makakain sa araw-araw at hindi sila nabibigo. They go home to their nest before evening satisfied because God takes care of them. At ito rin ang halimbawa na nais ng Panginoon sa atin. God will never abandon us. He will provide for us. However, there is one thing, no, that God wants us to do. Look for it. Katulad ng mga ibon, hanapin nyo sapagkat matatagpuan ninyo. Hindi pwedeng mahuhulog na lang mula sa langit, no, kung ano yung mga kailangan natin. We have the capacity, the power in our hands. We have the intelligence, the free will, and the freedom to make things happen. Even miracles could happen through us. All we have to do is cooperate, no, with the plan of God, cooperate with the will of God. God will never abandon us. He will satisfy us every day of our needs. We have to look for it. And as we look for it, we will find it.